So what's up guys? For today's video, mag-release tayo ngayon ng 2026 Mitsubishi Montero Black Series 4x2 automatic transmission. And guys, legit na Black Series to. Hindi to nirap, hindi to nilagyan ng sticker. Talagang legit na Black Series. Ipapakita ko sa inyo guys kung ano nga ba yung itsura or yung original Black Series look ng ating mga Montero Sport. So guys, dito sa harap makikita nyo yung front grille na naka-black finish na siya. Pati yung front diffuser natin guys, naka-black na. And then dito, katulad ng Montero GLS, syempre meron pa rin tayong camera as part of the multi-around monitor. And then itong emblem natin sa harap, makikita nyo, iba yung finish niya compare dito sa Montero GLS saka GLX. So ito kasi guys, makikita nyo, may sensor tayo dito para sa FCM or yung forward collision mitigation. And then, nandito na rin yung sensor para sa adaptive cruise control. So, ito yung harap niya. Then, dito, makikita nyo may sensor din siya. Dito naman sa mugs natin, original painted to ng manufacturer talaga. Yung black mugs natin. Dito sa side mirror, syempre, black finish din. Then, meron tayo ditong camera as part of the monitor natin, multi-around. Then, sa taas, makikita nyo naka-black painted na rin siya. Pati yung roof rail niya. Then, sa mga door handles natin, naka-black na rin siya. Yan. Then, may built-in OEM spoiler na tayo dito, guys. So, black na rin siya. Yan, black. Tapos, yung trunk lid natin, black na rin. And then yung rear diffuser, yan, black finish na siya. So, punta naman tayo dito sa interior, kung ano nga ba yung meron dito sa ating Montero Black Series 4x2. Yan, so ito yung interior niya guys. So, mapapansin nyo, dito sa kanyang center console, may burgundy finish na ang kanyang kulay. Pati dito sa seat material ng mga upuan, naka leather seat na yan, with combination ng black and burgundy. And then, dito sa Black Series, makikita nyo guys, naka-motorized na yung power seat adjustment natin. So, 8-way na rin to, katulad nung nandun sa driver side. Then, sa ceiling, yan, makikita nyo, black siya. Not like dun sa mga GLX and GLS natin, medyo lighter yung color niya. And sa second row, yan, same pa rin naman siya nung GLS. Merong power outlet dito. Yan, USB saka yung pwede kayo mag-charge ng mga laptop. And then, yan. So, ito yung third row naman. And guys, ang client pala natin ay sila Sir Angel saka si Ma'am Narisa. Galing lang naman sila ng Cavite. So, si Sir pala isang OFW. Actually, si Sir nasa abroad pa nung nag-chat siya sa akin. And then, nakarating na rin siya dito. Naghintay lang ng konting time para maghintay dito sa unit, pero ito na tayo ngayon guys, iti-turn over na natin sa kanila ang kanilang brand new na Montero Black Series na automatic on white diamond. So guys, basically ito yung upgraded version ng ating Montero GLS. So ang mga nadagdag sa kanya sa exterior niya, more on design, yung aesthetic, yung kulay ng bumper, yung ceiling. And then pagdating naman sa loob, yung seat material niya is leather seat. Then, kagandaan sa ating Black Series, napakadaming safety features. Ano-ano ba to? Bigyan ko na lang din kayo ng mga ilan sa mga safety features niya. So, una po, meron tayong forward collision mitigation, meron tayong blind spot warning, and then kagandaan sa ating Black Series, naka-adaptive cruise control na siya. While sa Montero GLX saka GLS ay traditional na cruise control lang siya. Then, meron din tayong mga sensor, mga rear traffic cross alert. And then sa likod, guys, ng ating Black Series, kick sensor na or power tailgate na ang ating likuran. So, basta malapit lang kayo dun sa likod ng unit, pwede nyo sipain yung ilalim niya para mag-open siya. Try natin pakita mamaya pag ina-actual demo na natin sa ating client. So, yan guys. Tapos, si client pala ay tapos na magpirma ng documents at nagbayad na rin siya ng down. So, hinihintay na lang natin to ibaba yung unit niya. So, ipa-final inspect na lang natin. Siyempre, bago natin i-turn over sa ating kliyente para maayos natin i-deliver ang unit nila. So, guys, samahan nyo ako. Mamaya, hihingan din natin ng feedback ang ating client.
Ito, sir. Sige po. So, ito, sir. Una po, kailangan natin ma-identify kung saan yung brake. So, very common naman, sir, pag mag-start tayo. So, pag nakuha na natin, sir, kung saan yung placement niya, basta yung susi, sir, nasa inyo, nasa loob po, no? One touch lang po tayo dito, sir. Ayan. Then, second natin bubuksan, sir, air condition system muna natin. So, makita nyo to, sir. Ito, malaki yung icon nito. Ito yung maliit. Ito, sir, yung pag-on ng blower nyo po. Yan. So, I think 8 levels po ito. Simulan natin dito, sir. Ito po yung temperature natin, sir. Sir, nakita nyo, pwede nyo rin baguhin separately on the other side. So, kunyari, si Mrs. Sir, ayaw na masyado malamig, pwede niyang i-adjust yung sarili niyang temperature. Ikaw, sir, gusto mo malamig, mag-i-18 tayo dito. Pero sa likod, may separate control pa rin. May separate control po sila doon sa blower po doon. Tapos, sir, pwede ka rin mag-auto. Ibig sabihin, auto climate. So, yung system na yung mag-a-adjust kung kailangan ba lakas ng blower. Ngayon, sir, na-detect niya na mainit. So, sinagad niya muna, sir, yung temperature. Dito lang may auto. Lahat yan, sir, nag-auto naman siya. Ang nag-auto sa kanya, sir, actually, yung blower po niya. Tapos, sir, dito, ko lang, sir, ha. Rear defogger po natin. Pag nagkaroon ng moisture, yung mode, ito yung button ng blower niya, sir. So, very common naman po ito. Then, may makikita kayo Nano EX dito, sir. So, mas napi-filter ng unit natin ng air condition system, sir, yung mga pumapasok dito sa atin. So, nape-prevent yung mga bacteria, yung mga pollution na pumapasok dito, sir. Tapos, by default, naka-on na siya. Naka-on na siya, sir. So, bagong technology sa mga top-of-the-line unit, usually, sir. Sir, front defogger naman natin, sir, para dito sa windshield natin. Ito, sir. Itong sink, para magparehas ito, sir. So, kahit hindi naman i-sync, sir, kung may preference yung nasa kabilang side, pwede po. Then, sir, sorry po, ito, rear AC pala to, sir. Hindi siya defogger, rear AC po. Pwede kong patayin yung blower ni ma'am dito, or buksan ko po dito. Or pwedeng directly niyang pindutin na po dito sa mga knob po doon. Ito yung rear defogger, sir. May bad box. Then, circulation po. Make sure, sir, na laging naka-on. Sa loob lang po. Tapos, before natin patayin yung makina, sir, make sure i-off natin yung air condition system. Meron po tayo ditong HDMI, then dalawang USB slot po. Then ito, sir, power outlet natin or kumuha tayo ng supply dito sa cigarette natin, sir, socket po. So, para sa dashcam naman po natin. And then, sir, ito po, power tailgate natin. May tao ba sa likod? Wala naman. Wala naman. Pwede natin i-try, sir. Hindi, sige, try. Tingnan natin. Ayan, sir, mangkat po. Okay. Pero, sir, make sure po bago natin i-try yung baka may sasakyan sa likod, maka-aksidente po. Hold lang natin, sir, for around 2 seconds. Yan. Alright. Yan, nag-close na siya, sir. Ayan po. Tapos, sir, ito naman, sir, yung ano natin, gear shift natin, sir. So, reverse. Once na mag-reverse kayo, sir, yung multi-around monitor, mababili nyo na po siya. Pati yung sa likod po. Okay, tapos neutral, and then yung drive po natin, sir. So, yung drive natin, ito yung normal drive, yung standard drive natin. Pag pinasok natin sa left, magpo-proceed siya dun sa manual. So, taas, dagdag ng gear. Nakikita nyo, sir, nagpapalit ng gear. Baba naman po. Babukas po siya. So, hindi lang natin mati-third gear dahil hindi tayo moving. Hindi akma yung speed natin dun sa gear. Pero kahit umaandar ba ako, pwede Pwede, sir. Actually, kung naka-drive ka, sir, pwede ka na dumekta ng paddle shifter. Kung ayaw mo dito, pwede po dito sa paddle shifter. Ayan po. So, yun, sir. Familiar naman tayo. May shift lock po tayo dito sa likod. Ito ay sa Pag-change ng... overdrive. Hindi, walang overdrive, sir, si Montero. Wala overdrive. Kasi malakas yung power niya eh. Naka-turbo na po kasi ito, sir. So, ito, sir, para ang purpose lang niya, lock na mga pag-change ng gear. Then, sir, ito po, yung ano natin, yung parking brake natin. So, naka-electronic parking brake na rin po ba yun? Di ba? Hindi pa po. So, ito, ma'am, pag nakapula po siya or orange, ibig sabihin, engage. Push down, mawawala po siya. So, sir, try nyo pong pull up po. Yan. So, kailangan mag-retain yung orange dito. And then, may P din po na magre-reflect dito, sir. Ibig sabihin, engage po siya. Try natin push down po. Mawawala rin po siya dito. Yan. Auto hold, sir, familiar na kayo.
Wala pang auto hold po yung Wala pa. ayun. So ito sir, ginagamit ito kapag traffic. Pag pinindot mo to sir, actually lalabas na siya, may icon na dito eh, natakpan. Bawal kasi, kailangan kasi sir naka-seatbelt tayong lahat tapos nakasarado yung pinto. Pero ito sir, ginagamit to kapag usually pag traffic situation natin. Pag naka-drive tayo sir, pag naka-drive tayo, tapos fully depress natin yung apak sa brake, mag-i-engage yung auto hold niya. So kahit alisin mo yung paa mo doon sa brake pedal, hindi siya aandar. Pero kahit naka-drive gear mo sir, mako-hold niya. So yun yung purpose niya sir. Pero hanggat maaari sir, yung standard pa rin yung i-apply natin sir para hindi tayo malito po sa pag-apak. Minsan kasi baka yun pa yung maging cause ng accident po. Pero eventually sir, kapag nasanay kayo sa unit, pwede nyo explore na lang po. Ayan po. Ayan sir. Tapos, sir, para sa multi-around monitor natin, so may built-in na navigation tayo dito sir. Pero I think sir, ito hindi siya katulad nung mga app natin sa cellphone na online siya. Ito more on guide nyo lang siya sir. Much better pa rin sir kung gagamit tayo ng Google Map or Waze po to navigate dun sa location na pupuntahan nyo. Yan, sir. So ito sir, sa search nyo lang po yung pwede puntahan sir. Yan, yung lugar po na Then home lang natin ulit sir. Usual sir, may mga settings tayo para sa sound control, volume, yan, Bluetooth po, pwede tayo mag-pair dito sir. Then, common na gagamitin natin ngayon, sir, is yung radio. So, FM po. Ayan. So, may volume ka dito, sir. May volume ka rin dito sa steering wheel. Explore na lang natin mamaya, sir. So, yan, sir. Pag maghahanap kayo ng station, sir, hold lang natin. Pwede nyo i-save dito sa tool. Para nasa specialist nyo na po siya. Ganon din gagawin natin sa mga susunod, sir. So ito sir, basic lang naman. Proceed tayo dito sa steering wheel niya sir. May lever po dito sir. Tilt and telescopic po siya. Katulad ni expander sir, meron na rin po. Yan. Tapos sir, volume control po natin. And then, ito sir, para to sa mga station, paglipat ng station po. Itong music icon niya sir, yung source naman po ito. Kung anong gusto nyong ilipat siya sir. Yan. USB, AFM, AM. So, USB hindi siya ma-detect kasi sir. So, ang na-detect lang na merong functional is yung radio po. Currently, dahil walang connected sir. So, ito po, back po ito. Ito sir, ito hanggang ito, control natin para sa meter cluster natin sir. So, pag in-enter po natin siya, back lang po. So, nakikita nyo na dito sir yung mga vital information na naka-display, yung mga kilometer per liter, yung mga consumption nyo, trip meter, naka-register na po lahat dito sir. Tapos may option din kayo sir, palitan po yung mga settings nyo dito. So yung mga, ayan sir, yung mga display type, pwede natin palitan. Display type, enter. Nagbabago siya sir. Napapalitan siya. Okay, tapos actually marami. Pati yung mga turning signal sound niya, sir. Pwede natin baguhin. Sir, minsan ito na-off yung tailgate. Nagtataka yung kliyente, ba't hindi nila mabuksan? Kasi naka-off po dito. Okay, minsan po automatic. Off. Ito sir, naka-on naman siya. Minsan nagkakamaling ma-off. Kaya nagtataka sila, bakit hindi nila maayos ang tailgate? Sa settings pala, sir. Yan. So, medyo marami lang settings, sir. Explore na lang din natin, sir, kapag may time na po kayo. Ayan. Tapos, sir, dito on the right, ito pong button na to sir para to sa multi-around monitor. Yan. So pindutin nyo lang sir, mag-iiba po siya ng view, angle niya. Yan. And then sir dito po, pag naka-pair na kayo sa Bluetooth, voice command, answer ng call, drop ng call. Familiar kayo sa cruise control sir. Si Black Series sir ay naka-adaptive cruise control. Si Expander, yung traditional lang na po na cruise control. Ito sir, adaptive cruise control, ang difference niya, kapag may na-detect siya na object dun sa harap or sasakyan na bumagal, mag-a-adapt yung speed natin. So ito sir, I think na isi-set po ito. Kasi alam ko na-set ng medium. Oo, opo. Ganun din sir yung sensor natin para sa FCM, Forward Collision Mitigation System. So once na may biglang huminto sir, iso-support or mag-a-assist sa atin na mag-apply ng brake. Pero hindi siya totally mag-brake sir ha. Assistance lang po ang ginagawa ng FCM. So tayo pa rin human ang
magdidikta kung full stop natin, sir. So, dagdag safety features din po yun, sir. Tapos, sir, may blind spot warning kayo dito. Ito po, sorry po. Adaptive blind spot warning. Ito pala yung FCM, sir. Yung control natin sa FCM, pwede nyong i-set kung far, middle, or near. So, mas maganda, sir, kung naka-far tayo para hindi tayo nagte-tailgate na mga ano. Then, dito, sir, yung parking sonar, ito yung tumutunog, sir, pag nag-ano tayo. Pag may object na tayo, pag nagpa-park tayo, sir. Pati pa sa harap. Yes, sir, may tumutunog din po sa harap, sir. May sonar din tayo sa harap. Sir, tapos dito po, yung button ng traction control, lagi lang po itong naka-on. Hindi na natin kailangan galawin to, sir. And then, ano pa ba? Dito, sir, yung gear shift natin, I mean, yung stick natin dito, sir, sa mga ilaw. So, yung park, low, and then yung high beam po natin. And then, meron po tayo ditong fog light. So, yung fog light, sir, kailangan naka-on yung park light bago natin i-on yung fog light. Ayan. Very common naman, sir. Wiper natin. Meron tayo sa likod din, sir. Katulad ng expander nyo. And then, sir, ito yung sa ano natin, sa engine bay. I mean, sa gas tank pala, sir. Sa gas tank and then engine bay po. So, actually, parang ganun din yung placement niya, sir. Katulad ng sa expander po. And then, meron kayong glove box dito, sir. Storage po. So, much better dito nakalagay yung mga ano natin, documents natin sa sasakyan. And then, yan lang naman, sir. Mga basic natin. Ito, sir, may konti kayong storage. Yan. Hindi siya yung lumalabig eh. Hindi, sir. Wala po siya naman. Si ano yun, sir? Si Destinator. Sa aking Triton na 4x4 din po. Ayan. May question ba kayo dito, sir? Six airbags po. May curtain, may airbags tayo, sir. Ito, sir, actually may option kayong i-off yung airbag nyo sa passenger. Alam nyo kung paano i-off, sir. Yan, tama kayo, sir. Na-explore nyo na dati, sir. Nakita nyo na. Napakita ko lang sa mga... Try natin, sir. Yung susi, ang gagamitin yung susi, sir, is yung... Pwede mo, hirap po yung susi. Ito, sir. Sir, okay lang i-peel off ko lang. Ay, ito pala, sorry. Ito, sir, may manual kick kasi dito, sir. Ang purpose din nito, sir, kapag nalobat yung sasakyan mo, I mean yung remote, sir, pwede mo siyang i-manual open. Ayaw mabukas, ah. Yan, pag na-discarga, sir. Na-research yun na, sir, ah. Ano yung plastic kasi. Ayan, sir, pahawak lang. Sir, dito, may switch dito. Tingnan natin, sir, kung magbabago po. Yan, nag-off siya. Pwede. So, ang standard, sir, naka-on lang po. So, ino-off lang naman to, sir, kapag pasayro natin, may mga bata or buntis, para hindi masasuffocate, just in case na pumutok or nag-deploy airbag. Opo, sir, pag na-discharge po. Ayan, sir. Sige, sir. May tanong pa po sila, sir. Nag-research naman kayo, sir. Eh. Sige, sir. Sir, okay lang picture taking tayo, sir. Mataas na ngayon, ma'am. Masasanay din kayo, ma'am. Patayin ko lang po. Sir, tapos hanggat maaari pala yung susi, lagi natin dadalhin sa labas. Baka lang, sir, mag-auto lock siya. Hindi natin makukuha yung susi sa loob. For safety lang din. Sir, maraming salamat. Thank you, ma'am. Thank you. So guys, ito sila Sir Angel saka si Ma'am Narisa. So napakabit na yung mga exclusive freebies, ma'am, ng mga pinangako natin, and
hingan na lang natin ng feedback sila ma'am and sir kung ano yung masasabi nila dito sa Black Series na Montero Sport nila. Ito po. First of all, yung transaction kay Sir Aisan na through online lang, napaka-smooth at napakadali niya kausap. So lahat ay lahat ng documents through online ko lang pinasa at every time nag-update siya. Hands-on siya sa lahat ng kailangan. Yes sir, apo. Maraming salamat sir. Tapos ang pinakamaganda, lahat ng freebies legit. Legit talaga sir. Oo. Siyempre naman sir. Yun ang commitment natin sa mga kliyente siyempre. Maganda na yung unit siyempre, mas gaganda sa mga freebies talaga. Oo. Sir, of course. Dahil sa mga freebies. Apo. Tapos yung sa approval since yun nga maganda ang profile nyo sir. In gaano katagal ma'am? Minutes lang approve na. Approve agad. So napaganda kasi may yung advantage kapag may record na tayo sa bangko. So yung tiwala na ibinibigay sa atin, mabilis, instant lang din po talaga. Si Ma'am ba may sasabihin? Thank you kay Aisan kasi ang bilis, ang daling kausap, Opo. tsaka lagi siyang updated. Opo. Na-update kami. Siyempre naman po, Ma'am. Opo, sige po. Yun po, maraming salamat po sa inyo, sir. Thank you po sa pasalubong nyo, sir, at sa regalo nag-tip din si sir. Yan, maraming salamat po sa inyo and congratulations po sa bagong blessing ng family nyo and I hope sir ma-enjoy nyo yung unit na to. Oo. Then kapag may mga concern kayo sir, anything na related dito sa unit sir, contact message nyo lang ako sir. Ang commitment ko naman sir, lifetime after sale service. So yun naman kino-commit ko sa lahat ng mga kliyente ko. So yung mga kliyente ko, mga 5 years na natapos na, may communication pa rin kami. Kaya pag nag-upgrade sila, sa akin pa rin sir. Hopefully sir, sa akin pa rin in the future. Inshallah. Opo, Thank you inshallah. din. Opo. Maraming salamat po sa inyo. Thank Thank you you din po. po. Congrats po sir. Opo.